Good day, my dear students. So today we're going to talk about two topics, the political self and the digital self. So last time we're done discussing the continuation of the spiritual self, okay, which is the finding and creating meaning of life. So now I'm going to discuss two topics, the political self and digital self. So hopefully I'm going to finish these two topics in just one session. Okay, so expect that the rate of my speech is faster than usual. Alright, so let's start political self. Okay, so in this topic, in this chapter, you will learn that an individual's race, ethnicity, and physical characteristic are not only factors that makes person's national identity. Values and traits are also important indicators that set apart one nationality from the other. Okay, so these values and traits may not always the positive things, but being able to identify oneself, all right, um, apart from other nationalities and point out weaknesses and mistakes, paired with unity and commitment, make progress a possibility through common goals, principle, and values of its people. A nation empowers itself. So, this section discusses the nature of politics, elements of active citizenship, and how they shape one's political self. It details how one can become actively involved in a political and communal affairs, and how they are significant to shaping of the self. Okay, so well, let's proceed first, or let's focus first on the politics, citizenship, and the self, particularly on that topics. Okay, so as a member of this society, people are naturally obligated to participate in a political system as socially citizens, okay, or social citizens. Like for example, in our voting, okay, so sa pagboto natin, okay, nagiging parang ang idea, nagiging responsible tayong mamamayan, okay, as a member of the society, okay, obligated tayo na mag-participate sa political system, okay, as social citizens. Alright, so nakalagay dito politics. Politics refers to the action or activities concerned with achieving and using power in nation or society. It is also defined as the ways that power is shared in an organization and the ways it is affected by personal relationship between people who work together. So, yun na nga sinasabi dito, no? 'Di ba, kapag ka politika, okay, very sensitive na topic 'yan, ano? Politika, 'di ba, mga sensitive na topic ay mga politika, relihiyon, kasi may kanya-kanya tayong paniniwala, ano? May kanya-kanya tayong pinapanigan, ano? So, ganon. So, politics refers to the action or activities concerned with achieving and using power in nation or society. So, bawat member or bawat may nakatalaga sa gobyerno na posisyon, ano? So, may nakatalaga sa kanila na power, ano? Bawat posisyon sa gobyerno. So, politics. So, it is also defined as the ways that power is shared in an organization and the ways it is affected by personal relationship between people who work together. Okay? So, as Aristotle said, ano, sabi nga ni Aristotle na man is by nature a political animal or social animal. This is because man is a social being and that people are naturally drawn to various political involvement in order to satisfy their social needs. Okay? So, kailangan natin makipag-socialize kasi yun nga, we are a social animal. Yun nga sinasabi ni Aristotle. Okay, so kailangan natin makialam sa mga nangyayari sa ating paligid. Yan, mga ganyan. Pumapasok yung politics. Okay?
So, ganon. So, next, ang nakalagay dito ay politics as imbibed by man implies several things. So, number one, politics is concerned with power. Okay? So, nakalagay dito, power inequalities can be observed within society. The one who holds power hold influence. So, hindi naman siyempre lingid sa ating kaalaman. Siyempre, kapag mataas yung posisyon ng isang tao, so mas malakas yung kanyang impluensya. So, yan, politics is concerned with power. Sa gobyerno na lang, ano, siyempre, kung sino yung mas mataas ang posisyon, siya ang mas nakakakontrol, ano, sa kanyang nasasakupan. So, power inequalities can be observed within society. So, nakikita daw natin yung parang hindi fair, ano, inequalities eh. So, hindi makatarungan, hindi pantay. Power inequalities can be observed within society. May tinatawag kasi tayo na power tripping in which ang tao, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para kontrolin or manipulahin yung ibang tao, ano, for their own good lang, doon sa mataas yung posisyon. So, nangyayari yon, ano? So, hindi naman lingid sa ating kalaman yon. So, politics is concerned with power. So, the one who holds power holds influence. So, next na tayo kagad, ano? So, politics, number 2, politics function based on a particular social, economic, and cultural context. So, the nature of politics and political system is dependent on the nature or the culture of the state. Okay? Nakalagay na dyan. So, nakabase sa kultura, sa social economic ng isang lugar or isang sa lipunan, ano? Yung sabihin na natin kung paano magi-implement nung kanyang power, ano? For example, may posisyon. So, politics function based on a particular social, economic, and cultural context. For example na lang, kapag magulo yung inyong lugar, ano, ang inyong barangay or inyong kung ano man ang inyong tinitirhan, ano. So, for example, barangay. So, kumbaga, ini-implement doon yung sa kung ano yung dapat or tama, ano. So, for example, magulo, okay. So, di mas maraming officer or official na magbabantay, ano, kasi nga magulo. For example, may mga kung ano mga ginagawang krimen sa inyong lugar. So, ganun, ano, politics function based on a particular social, economic, and cultural context na rin, ano. So, ganun. So, next. So, next na tayo, ano. So, number 3, the political is also personal. One's personal choices reflect his or her personal politics. Both are indistinguishable. So, ito ay number 3. So, kumbaga, may kanya-kanya nga tayong preferences kung sino ang ating pinapanigan na politician. So, may iba na DDS or diehard supporters ni President Duterte or merong dilawan. So, nasa sa atin kung anong ating pinapanigan, ano? So, kaya sinasabi dito, the political is also personal. Kaya nga minsan din, ano, nagkakaroon tayo ng pagkakawatak-watak ng pagkasamahan. For example, sa isang magkakabarkada, kasi nag-iiba-iba yung ating views, nag-iiba-iba yung ating paniniwala, principle, or parang pinapanigan. Ano? So, isa na nga rin dyan yung politics. Okay? So, ganon. So, the political is also personal. So, number 4. Politics goes hand in hand with the society. Politics pervades the structure of society and thus influences inhabitants and their beliefs, ethics, and behavior. So, goes in hand daw with the society and thus influences inhabitants in their beliefs, ethics, and behavior. So, parang ang idea kung ano yung nakikita mo sa government official, ano, so na-impluwensya ng iyong paniniwala about sa kanya, ang paniniwala mo sa kanyang pinapanukala, ang paniniwala mo sa kung ano yung gusto niyang gawin sa lugar na kanyang nasasakupan, ano? So, kasama na yung iyong lugar. So, ganon, ano? So, politics goes hand in hand with the society. Politics pervades the structure of society and thus influences inhabitants in their beliefs, ethics, and behavior.
So now that we're done discussing this politics, okay, as imbibed by men implies several things. So, well, however, the political self is not only shaped by one's affiliation or beliefs. One's sense accountability should be manifested in promoting certain advocacy. All right? So, through healthy and political engagement. This is aligned with the concept of active citizenship. So, dyan napapasok yung tinatawag natin na active citizenship. So, dako na tayo sa active citizenship. Okay, so kumbaga nga, pati, nagkakaroon tayo ng pagkakataon para mangialam, ano, sa gobyerno. Okay, sa panukala ng gobyerno. So, ito, kapag ka sinabi nating active citizenship, ano, nakalagay dyan, refers to the structured forms of engagement with political processes and everyday form of participation in society. It is also defined as the process of sharing decision with affect one's life and the life of a community in which one lives. Okay? So, yan ang nakalagay. Meron pa yata ditong karugtong. So, participation is the fundamental right of citizenship. So, example na rin sa active citizenship nga yung ating pagboto, ano? So, sa pagboto natin ay papakita natin ang responsibility natin bilang isang mamamayang Pilipino, ano? So, parang yun nga, ano? Nangingialam tayo kung ano yung ating preferences. So, nangingialam yung term, ano? Pero sa ibang mga pagkakataon, parang idea nga, may mga pagkakataon na nangingialam tayo kung ano yung mga sinasabi ng politician or paano kala or ginagawa ng isang politician. So, papasok siya sa tinatawag nating active citizenship, ano, sa kasama na yon. So, kaya nakalagay dito, babasahin ko muli, refers to the structured form of engagement with political processes and everyday forms of participation in society. It is also defined as the process of sharing decisions which affect one's life and the life of a community in which one lives. Okay, participation is the fundamental right of citizenship. So, kailangan tayo, bawat mamamayang Pilipino, bawat tao ay para nagkakaroon tayo ng opportunity para mag-involve sa ating community, mag-involve sa government. Hindi naman directly sa government, kundi yung parang, for example, may mga unfair or unjust po. For example, nakikita natin ito sa online, ano, yung mga netizens, so nagrereklamo, bakit ba ganon? And then sa personal, ano, nakikita natin yung iba nagrarally. Okay, kasi nga, merong something na hindi makatarungan na nangyayari sa ating bansa. So, kaya nangyayari yung mga ganon. Okay? So, next, nakalagay dito, active citizenship is a practice of democracy. Okay? So, meron tayong karapatan para magsalita, ano? Para sabihin natin yung ating hinaing. Okay? Lalo pat nasa sitwasyon tayo na nasa pandemic in which maraming mga Pilipino ang naghihirap. So, democracy should not only be thought of as a form of government. So, hindi lang siya basta sinasabi nating form of government, it is a communal system that allows volitional freedom of citizens to make informed choices that allow them to be heard. Okay, yun ang nga sinasabi ko kanina, katulad ng sabi ko kanina na parang nagkakaroon tayo ng pagkakataon para magsalita, para sabihin ang ating hinaing. Okay, we live in parang democratic, ano, pero depende rin siya sa form of government, democratic country, ano, so in which malaya tayo nakakapagsalita. Whereas kapag sa ibang country, pero depende pa rin siya sa form of government, ano, talagang napakahigpit, so wala kang karapatan para mangialam sa namumuno. Parang ganun ang idea sa ibang bansa, no? So, next, nakalagay dito, no? The most important goal of active citizenship is to instill change and influence society at large. Okay? Kung ano yung nararapat, yun ang ating parang sundan, ano? So, active citizenship is a social construct. It fosters social relatedness and belongingness. So, kagaya nga ng sinasabi ko kanina, yung mga netizen o kabilang na rin tayo, halimbawa minsan may mga pagkakataon na nangangialam tayo ano sa
kapag kami mga balita na about sa government, okay? So, yan, nagko-comment tayo, no? So, in that way, so nagiging active citizenship na rin tayo maituturing, ano? Kasi nagpa-participate tayo, nagiging involved tayo kasi may nakikita tayong unjust or unfair sa pamamalakad, okay? So, ganon. So, well, active citizenship is also associated with the sense of community. So people including adolescents participate in communal activities because it gives a sense of belonging in a particular group. Okay? So ganon, active citizenship may facilitate, okay, ethnic pride and provide a voice to the who's of their social group. Okay? So, yan. So, well, may nakikita tayo, nakikita natin yung iba mga kabataan nagrarally. Particularly yung mga taga-UP, ano? So, nakikita natin in which, pero sa ibang banda, so sige, bago yon, well, for younger generation, active citizenship can contribute to their social development. Engaging in such activities can also enhance efficacy and competence of the younger generation. So, as they are considered to be the future leaders daw, of the society. So, the participation of the youth in nation building activities enhances their value orientation and foster integrity, compassion, and the sense of justice, which are crucial to the holistic development of uh, citizens of a nation. Alright? So, well, meron nga tayong kasabihan na ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Pero, puro rally. Okay? Kung makikita natin sa UP, University of the Philippines, yung mga ibang student doon, puro rally ang inatupag sa halip na mag-isip ng mga bagay na makakatulong or makakapag-contribute sa kanyang society. So, parang ang dating, rally na lang ako. So, ganito na lang ako. No. So, you need to think about ano yung mako-contribute mo sa ating society instead na magreklamo. Okay? So, in this time, kailangan natin magtulungan, kailangan natin magkaisa. Okay? So, bagaman may nakikita tayong mga something na negative sa ating pamamalakad o sa pamamalakad ng nakakataas sa atin sa gobyerno, so, in that way, so gawin na lang din natin ang ating part bilang isang mamamayang Pilipino. So, yun ang sinasabi ko, no? Yan. Kaya minsan sinasabi, okay, mga kabataan na ito, no? So, ganun ang inaatupag. So, next, nakalagay dito, active citizenship helps an individual embrace his or her individuality through the choices he or she makes and the behavior he or she manifests. Okay. So, next, the political self is a result of various personal and environmental factors that impact the individual. Okay. So, the participation of the youth in political discourse and social activities can result in cultural and political paradigm shift that may be felt even by future generation. So, yun na nga sinabi ko siguro kanina, Thus, the future begins now. So, kung ano yung ginagawa mo ngayon, lalo na sa mga bata-bata pa, So, magko-contribute yan ng something in our future generation, So, well, kapag nga tayo may nakikita na something wrong or unjust or unfairness, So, injustice. So, kailangan nating ipaglaban ito. Okay? So, but, hindi lang dapat siyempre mga rally-rally na yan, kundi bagkus gumawa tayo ng paraan, kayong mga kabataan, particularly, na something na makakapag-contribute sa society. Instead of, throwing runs in our government. Okay? Mga ganon. So, next na tayo. So, ito na, So, iba na tayong part ng about ng political self, which is the Filipino values and traits. So, something interesting din to i-discuss, bagaman it is said to be the easiest, na i-discuss, Filipino values and traits na sinasabi dito. Okay, so sige, let's start. So, Filipino values and traits. Okay. So, tourists who have visited the Philippines can never forget the big
and bright smile that greeted them, the colorful and loud jeepneys, the common Filipino phrases such as mabuhay and salamat. So kung makikita na no, ang pagiging magalang ng mga Pilipino at saka yung pagngiti ng mga Pilipino ano. Okay, so and habit saying po and opo to the elders. So leaving shoes or slipper at the front door before entering a house. So kung makikita natin ano, 'di ba kapag ka pumapasok sa isang bahay ano, sa isang lugar na hindi naman atin, so iniiwanan natin ng ating sapatos or tsinelas. So pagpapakita ng isa sa Filipino traits ano or Filipino values. Pero yun laang. Minsan iniwan mo nga yung sapatos at tsinelas mo, nananakaw naman ng iba. Okay? So ayan. And the importunate asking of kumain ka na ba? Meaning, have you eaten yet? So ito, parang natural na ating characteristic or traits natin bilang isang Pilipino na kapag tinatanong natin yung kahit ibang mga tao or mga kilala natin syempre ano, or mga ka-close natin, pero hindi lang basta mga ka-close, yun nga, mga kakilala natin or friends natin, okay? So, tatanungin natin na, kumain ka na ba? So, have you eaten yet? Okay? So, indeed, it is a marvel to experience these unique traits of the Filipinos firsthand. Okay? Few of these traits are as follow. Ito na, no? So, isa-isahin natin, ano, yung mga Filipino values and traits. So, bilisan na lang natin. Okay? So, since it is the easiest topic to discuss, ano, yung Filipino values and traits. Pero bibigyan natin ng mas magandang explanation at illustration or example. Okay? So, una, nakalagay dito, ano, the Filipino hospitality. So, Filipino welcome their guests and tourists as if they are their own brother and sister. They always make their guests feel at home, offering them something to eat or even a place to stay. So, yan, ano, kung makikita natin, ano, kahit hindi naman foreigner ang bisita, basta't bisita, so wini-welcome mo yung bisita para ipaghanda ng pagkain or something. So, for example na lang, pumunta ako dati sa ibang lugar, sa classmate ko, so nagagawa kami ng thesis. So, yung kanyang family members, inoferan ako siyempre ng pagkain, ano. So, ganun. So, kumaga natural na sa ating mga Pilipino na parang automatic na kapag may bisita, so, tatanungin natin yung bisita na, nakakain ka na ba? So, ganito. So, i-offeran natin ng pagkain. So, parang they feel at home, ano, offering them something to eat or even a place to stay. Okay? So, kumbaga, may mga pagkakataon din na, dito ka muna, ano, tumigil ka muna dito. Alright? So, ganon. Well, sometimes, ano, kapag may mga tawag dito, may mga sabihin na natin celebration, they will bring out their best set of plates and kumbaga mga tinatago-tago nilang pinggan, ano, and Chinaware for their honored guests and would even go as far as spending a lot of money, okay, and going into debt just so they can satisfy them. So minsan pinapautang pa, no, para lang makapaghanda, ano, para lang sa iyong bisita. Okay? Humihiram ka pa sa iyong kapitbahay, for example. Okay, na mga kagamitan para mapakain mo ng ayos ng iyong bisita. So, pagpapakita ng Filipino hospitality. Or minsan naman, tuyo ang pang-ulam mo or asin lang. Pero dahil may something special na bisita, biglang naging manok ang iyong ulam. Wow. So, in-exaggerate ko lang ha. So, ganun ano. So, parang ganun ang idea. O minsan naman, natatago-tago mong mga gintong plato. O ginto talaga, no? After few years, after several years, na tinatago mo ito. But since may bisita ka na talagang espesyal, ayan, nilabas mo na yung ginto mong plato. Okay? So, ganun, ano? So, medyo in-exaggerate ko lang ang ating illustration dito, ano? So, ayan. And then, nakalagay dito, ano? In most local shop, Filipino salesperson will greet their customers with warm welcome and say thank you when they leave even without buying anything. Okay, so meron din ako dito ng some funny illustration, ano? Filipino also anticipate giving tours to friends who will visit their hometown
and treating them to the best restaurant and delicacies for free. They are also fond of giving pasalubong or tokens from their travels and pabaon or farewell gifts to their visitor. So dito sa unang sentence, ano nakalagay dito, salesperson will greet their customer with warm welcome and say thank you when they leave even without buying anything. So biruin mo 'yon, 'di ba? Kapag tayo mga Pilipino, ano, yung mga salesperson, sales lady, ano? So napakagalang nila. So kahit wala tayong binili, nagpapasalamat sila at pumasok tayo sa kanilang tindahan or store or mall. Okay, mga ganon, ano, mga gwardiya. So ganon, ano, or hindi naman pala gwardiya, yung mga sales lady lang o sales person, okay, na involved, ano, sa pagtitinda. So parang ganon ang idea, or ganito, something funny illustration. For example, pumunta kang Jollibee. So, nung pumunta kang Jollibee, okay, unang bungad pa lang, Jolly evening, paggabi ka pumunta, syempre sabi, Jolly evening, sir. So, yan. Basta napakagalang ng mga tao, ano, sa mga fast food din, ano, kung mapapansin natin. So, isa sa nakikita ko yung Jollibee, ano. So, Jolly evening, for example, gabi ka pumunta, or sabihin na natin umaga, Jolly Day. Hindi ko alam kung Jolly Day yata. Pero nung dati kasi pumunta ako, gabi, kaya napakinggan ko Jolly Evening. So, for example na lang, umaga. So, pumunta ka umaga sa Jollibee, sabi sa iyo ng, kumbaga, tauhan or salesperson. Hindi naman salesperson, ano, kundi tauhan sa Jollibee. Sabi, ang warm welcome sa iyo. Jolly Day, sir. Okay, mga ganon. So, welcome to Jollibee. Okay, pagkapasok mo, sa tunay, hindi ka bibili. Sa tunay, masakit pala ang tiyan mo. Sa tunay, pumasok ka lang sa Jollibee para tumae. Okay? So, kumaga something fun illustration lang, ano? And then, nung pagkalabas mo sa Jollibee, okay, pagkalabas mo sa CR, sabi sa iyo ng tauhan, sabi, balik kayo, sir. So, yun pala, hindi niya alam, tumae ka lang. Okay? So, ganon. So, something fun illustration lang, ano, ha? So, ganon sa Jollibee. Yun ang parang, nabasa ko rin na memes na parang ganon, ano, ang idea. So, kahit hindi tayo bumili, okay, or bumisita lang tayo, or nag-CR lang tayo, so, pasasalamat na, okay, ng tauhan doon. Okay? So, and then next, nakalagay dito, ano, Filipino also anticipate giving tours to friends who will visit their hometown and treating them to the best restaurant and delicacy. Okay, so, yun, parang sinabi ko na yun nung una, no? So, nililibre natin yung ating friends, for example, na galing or kakauwi lang ng bansa or galing malayong lugar and then ngayon lang kayo nagpangita. Okay, so yan. Treating to the best restaurant. Yan. They are also fond of giving pasalubong or tokens from their travels and pabaon. So, kung makikita natin, ano, for example, galing ang ibang bansa, ano? So, bumili ng mga kitchen, ano? Kitchen gang ang tawag doon, ano? Okay? Okay, mga pasalubong na chocolate or chips or kung ano-ano man, ano? So, kumbaga, pagka-uwi ay yan, may nakahanda ng mga pabaon or farewell gifts or mga tokens nga na sinasabi na sa atin, ano? So, ganun. The Filipino hospitality. Okay, so next, respect for elders. So, respect for elders, so, Filipino greet their elders by kissing their hand while saying mano po and constantly using po and opo in conversation. Forgetting to address older people properly will regard them as rude and impolite. So, ang sinasabi dito, syempre, ano, hindi naman tulingin sa ating kalaman at very basic na ito sa ating Filipino values and traits, yung paggamit ng po at opo. So, elementary pa lang ay pinag-aralan na natin to. So, well, yun nga nakalagay dito, forgetting to address older people properly will regard them as rude and impolite. So, hindi ka lang maggumamit ng po at opo sa tao, okay, sa iyong kapwa dito sa Pilipinas. So, makukonsider ka na bastos, ano? So, kasi hindi ka daw gumagalang, hindi ka nagsasalita ng po at opo. Okay? So, well, alam nyo, syempre, sa ibang country, walang mga ganun, ano? So, diretso lang. So, wala daw mga po at opo.
Okay? So, pero sa Spanish yata, merong ibang term lang ano na parang paggalang din. Okay, na ginagamit. So, sa aking pag-aalala ng mga pinag-aaralan namin ano, yung language ng Spanish, meron ding pinagagamitan na something para way na paggalang. Okay? So, respect for elders. Kahit nga kahit nga mas matanda ka kahit nga mas matanda ka sa tao, for example, so ginagamitan ka ng po at opo kung hindi ka kilala. Okay? So, which is natural sa ating Pilipino values and traits. So, for example na lang, nagpunta ako ng ibang lugar sa Maynila. So, kahit hindi man sa Maynila, kahit saan man, ano. So, nagtatanong ako ng mga location, ano, na hindi ko alam. So, mas matanda ako sa kanya. Mas matanda siya sa akin, pero gumagamit siya ng po at opo sa akin. Okay, kasi nga hindi ako kilala, no? So, ganun, which is natural naman, no? Normal naman sa ating mga Pilipino na ganun. Okay, so next natin ay close family ties. So, nakalagay dito, Filipinos maintain a tight relationship with their families regardless if the children are old enough and already have families of their own. So, kung babalikan natin, 'di ba, yung sinasabi nating close family ties, so related siya sa sinasabi natin na collectivism. So, 'di ba kapag sinabi natin collectivism, so more likely na parang dependent tayo sa others. Dependent tayo sa iba. So, family oriented. So, tayo mga Pilipino ay collectivism. So, ganun ano. So, Western Easterner. Okay? Medyo bulol ako sa ner ano. Westerner versus Easterner. So, tayo ay Eastern. Okay, mga Pilipino, in which mga Asia normally na parang sila ay family oriented. Okay, pero it depends pa rin ano sa culture ng family. Okay? So in which kahit matanda na tayo, okay, kahit na sabihin na natin meron na tayong sariling pamilya, so anong nangyayari ay pumipisan pa tayo sa ating kapamilya, no? Talaga. Yung una nating kapamilya, okay? So, ganon. So, which is normal sa ating mga Pilipino, part ng ating culture, part ng ating values and trait na yon, ano? So, nakalagay dito, they are fond of family reunion during birthday holiday or fiesta year round, okay? So, well, may mga nakikita nga rin ako ng mga ganon, ano? So, talagang family-oriented sila. Kahit mga birthday, holiday, so nagsasama-sama talaga, ano? Nagse-celebrate. So, kahit nahihirapan sila, kahit gipit sila, so, nagse-celebrate pa rin sila. Okay? So, some Filipinos even opt to live in a big house where everyone can stay together. So, nakikipagsapalaran in which na bumili-bili ng malalaking bahay para lang mas ma-enjoy nila. Okay, para lang ma-enjoy ng pamilya, no? Yung, okay, so yung ganon. So, nursing homes are almost always not an option for family members. Okay? So, kaya kung makikita natin, ano, di ba, sa ibang bansa, yung mga may nursing homes. So, kapag matatanda, may mga nursing homes. So, yung mga elderly people, so, sinesend sila sa mga ganon, ano? So, para alagaan sila ng caregiver. Pero whereas dito sa ating Pilipinas, commonly, kahit na matatanda ka, may mga lolo at lolo ka, so, nakapisang ka pa rin syempre sa iyong mga kapamilya. Okay? So, parang ganon. So, yung pamilya mo pa rin ang nag-aalaga. Pero, syempre, it depends on us, ano? Kung anong ating pipiling, sabihin na nating tatahakin na landas. Kung hihiwalay tayo na totally, ano? Kumbaga, susuportahan na lang natin sa pagbibigay ng pera. So, parang ganon ang idea. So, sige, next. Cheerful personality. Okay? So, cheerful personality. So, Filipinos smile when they are happy. Or sometimes, even when they are sad or angry. Smiling has been a coping strategy for many Filipinos, especially during trying times and calamities. So, hindi naman nga lingid sa ating kalaman ng mga Pilipino ay kilala sa pagiging masiyahin or masayahin. So, pero depende pa rin yan sa tao, ano? Meron namang taong magagalitin. Akala mo'y pinagsakloban ng lupa at langit, ano? So, problemado, lagi ng galit. So, depende pa rin siya sa tao. Pero,
Well, kilala nga sa ating mga Pilipino yung values and traits na pagiging masayahin. So, cheerful personality, kahit daw sad or angry, ngumingiti pa rin. Ano? So, smiling has been a coping strategy for many Filipinos, especially during trying times and calamities. So, kahit na tayo ay halimbawa, nasa sakuna, okay? So, may problema. So, mataas ang baha, okay? May mga sabihin na natin, insidente na hindi natin inaasahan. So, dyan na nga papasok yan, ano? Nakalagay dito. For instance, Filipinos smile and wave at the camera while being interviewed even after a fire or flooding incident. They always try to maintain a positive outlook in life which make them resilient and able to manage almost everything with simple smile. So kung makikita natin, 'di ba, halimbawa kahit bahana, kumakaway-kaway pa sa camera. Okay? Kahit nasusunog na ang bahay, for example, hindi pa rin sila sobrang lungkot ang muka. May nakita nga ako recently lang, ano, so nasusunog ang kanilang bahay, parang nangiti pa. So, ganun, ano, isa yan kasi sa ating traits. Pero siyempre, deep inside, ano, siyempre, kung masunugan ka, siyempre, malulungkot ka, malulumo ka. But, the thing is, it is our traits, ano, Filipino traits na kahit tayo ay nalulumbay, kahit tayo galit, so, pinapakita pa rin natin externally na tayo ay nakakangiti, ano, so, ganon. But internally, yun nga, nalulumbay tayo, nalulungkot. Okay? So, ganon. Well, to give you some fun illustration, for example na lang, ano, 'di ba, nasa baha ka, ano, so for example, may insidente, so recently na lang, for example, yung nagdaang bagyo, matitinding bagyo in which umabot talaga hanggang ulo yung baha, ano. So for example, merong reporter doon in which nagsasalita about sa baha, about sa kalagayan ng sitwasyon na yon. Okay? And then, may nakita siya na kumakaway-kaway malayo sa kanya yung reporter. And then, akala niya, siyempre masaya, no? So, nakakaway-kaway, akala yung mga ganun lang. Yung pala, nalulunod na. Okay? So, mga ganun ang ating sinasabing illustration in which, akala natin na, pangiti-ngiti, tapos kumakaway-kaway sa camera, yung pala, nalulunod na. Humingi na pala ng tulong. Okay? Yan. Okay, so next na tayo. So, well, nakalagay nga dito, they always try to maintain a positive outlook in life which make them resilient and able to manage almost everything with simple smile. Okay, so next, may tinatawag tayong self-sacrifice. Okay, isa rin to sa tinatawag nating important Filipino values or traits natin, ano? Self-sacrifice. So, ano ba kapag sinabi nating self-sacrifice? So, nakalagay dito, Filipinos go out of their way to extend help to their friends, family, and loved ones. Okay? They wish comfort and better lives for their loved ones and would even go to the extent of working abroad hundreds of miles away to earn more money and save up for them. Overseas Filipino worker or OFW sacrifice a lot. That is why they are regarded as modern-day Filipinos heroes. So, siyempre, hindi man lingay sa ating kalaman or maaaring kahit nga sa inyong pamilya, merong OFW in which nakikipagsapalaran sa ibang bansa para lang maiahon ng pamilya sa kahirapan or para sabihin na natin magkaroon ng kaginawaan dulot ng kahirapan. So, ganon. Pero, the thing is, the problem with that is that, for example, ang iyong magulang OFW, and then hindi ka nagkaroon ng supervision na galing sa iyong magulang. So in that way, parang ang nangyayari, nagkakaroon ng coldness, okay, ng pakikitungo mo sa magulang kasi hindi mo naramdaman yung pagmamahal ng iyong magulang nung bata ka pa. So, kasi nga OFW, no, gusto may raos, yun ang parang nakikita ko talagang disadvantage ng mga OFW yung mga magulang in which hindi nila nasusupervise, hindi nila talaga nagkakaroon ng fellowship or pakikipag-usap sa kanilang mga anak kung ano na talaga nangyayari. So hindi sapat yung sabihin na natin na long distance communication sa mga cellphone or telepono, okay, mga ganon, or email. Talagang kailangan nila syempre yung face to face. Okay? So mahalaga 'yon.
So, hindi napupunan yung mga emotional, moral support nila. Okay? So, and then, dito sa self-sacrifice, makikita natin, ang mga magulang, for example, sinasangla ang kanilang ari-arian, or umuutang para lamang ma-celebrate ang iyong something special birthday. Okay, may mga pagkakataon na gano'n, So, for example, sa mga kababaihang bata, so kapag ka nagse-celebrate sila ng debut, so, well, diba, medyo magastos talaga yung debut, May mga gown pa, at kung ano-ano pa. So, parang dating ay pangkasal, Pero hindi naman. So, parang idea lang talagang magastos din. So, kung makikita natin yung ibang mga pamilya, yung ibang mga magulang, talagang umuutang pa para ma-celebrate yung ganong celebration, ng kanyang anak. Okay, para ma-celebrate yung birthday celebration, yung debut. Or, for example na lang kapag sa school, sa tuition. Pero, yan, depende sa school kung libre yung tuition, Katulad nito na public. Okay, libre ang tuition, So, sa pagkakaalam ko. So, well, doon naman sa iba na talagang may tuition na malalaki, bagaman, siyempre may binabayaran kahit public school, pero doon sa iba na private school na talagang malalaki yung tuition, okay, and then sa public school din naman, siyempre may mga binabayaran, okay, ng mga konti, na tuition din, at saka sa iba pang mga fees, miscellaneous fees. The thing is, kapag halimbawa, sa pag-aaral, may raos lang yung pag-aaral, so yung magulang talagang nangungutang pa yan. So nabaon na siyang utang para lang sa pagbayad ng tuition mo. Yun, for example. So, kung makikita natin, dyan papasok yung self-sacrifice. Or, may mga pagkakataon naman yung anak mismo ay nagiging working student. So, sa inyo, sa mga student na student ko ngayon, at noong mga nagdaan, so, meron na ilan, per section na working student. So, sinasabi sa akin, so, talagang mahirap. So, merong kwento doon na sinabi sa akin yung isang student, marahil isa sa inyo yon na night shift siya, in which na sa gabi siya nagtatrabaho, and then, para lang may pantustos sa kanyang tuition, or may pantustos lang sa kanyang pag-aaral or online class. Okay? So, gabi siya, biruin mo yung gabi, nagtatrabaho. And then, hanggang madaling araw, and then gigising siya ng maagang maaga, para sa online class. Okay, talagang, well, in my side, bilang isang teacher, so, pag nakikita ko, wow, so, talagang, sabihin na natin, inspiration yon sa inyo, mga student, o sa iba nating tagapakinig na mga student, or commonly mga student, so, ganun, inspiration na yon. Okay, biruin mo nagtatrabaho, nakipagsapalaran, talagang nagko-consume ng kanilang oras yon. So, pinagsasabay ang trabaho at pag-aaral. So, yan, saludo ako sa inyo, sa mga ganong student. Okay, so sinabi ko na rin, saludo din naman ako sa mga student na talagang kahit hindi mahirap ang buhay at may pagkakataon or binigyan ng oportunidad na maayos naman yung kalagayan financially, pero sila ay masisipag mag-aral, So, ganon. O, saludo ako dyan. Okay? So, sige, next na tayo. Next sa self-sacrifice, bayanihan. So, nakalagay dito, bayanihan, it is the spirit of communal unity and cooperation. O Filipinos, it is also about giving without expecting something in return. So, nagbibigay ka ng hindi ka nag-expect ng something in return. Filipinos are always ready to share and help their friends and loved ones who are in need. Okay? So, kumaga, dito sa bayanihan, siyempre, so nagtutulungan tayo. Parang related din siya doon sa tinatawag nating hospitality. So, well, dito sa bayanihan, it may not always be in a monetary form, but the time and effort they give also count as form of help for them. Okay? So, this trait is particularly manifested in how Filipino rally themselves, okay, to send aid to those who are severely affected by natural calamities. Okay? Yung mga talagang maayos naman ang pagrarally, So, in which,
meron silang hinaing sa gobyerno na sana tulungan itong mga taong ito, mga ganon. So yan, ano? So papasok siya din sa bayanihan. So nagkakaisa-isa ang mga Pilipino. Okay, sa mga ganyang pagkakataon. So bayanihan. Nagkakaisa-isang magtulungan. Alright. So next, next na tayo, bahala na attitude. So dito sa bahala na attitude, so kung makikita natin, ano, bahala na attitude. So it is the Filipino version of the famous line, Hakuna Matata, meaning no worries. So wag kang mag-alala. So bahala na. The phrase is said to have originated from Bathala na, where Bathala means God. So bahala na si God. So and the phrase meaning leaving everything in to God's hand. So well, sinasabi dito sa bahala na attitude din, ano, na it is the fatalistic attitude towards life. So whatever happen or whatever is meant to happen will happen. So ano man ang mangyari. So parang ang idea kasi dito, syempre 'di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Parang nangyayari dito, fatalistic attitude in which nagawa ko na yung aking nararapat na gawin, nagawa ko na yung best ko. For example sa inyo, no? Nakapag-review na ako ng ayos bago mag-exam kinabukasan. So, bahala na kung ano mangyari. Bahala na kung ano magiging kahinatnan. So, in that way, papasok sa tinatawag na bahala na attitude in which hindi siya ibig sabihin na talagang bahala na talaga ang Diyos. Pero, wala kang ginagawang something. In which, dapat, kapag sinabi talagang bahala na attitude, ito ay sitwasyon na may ginawa ka na something, something na ginawa mo na yung makakaya mo, ginawa mo na yung part mo, ginawa mo na yung bahagi mo nga, So, sinasabi mo, bahala na kung ano magiging kahinatnan nito kasi nagawa ko na naman yung part ko eh. So, ganon. Ang sinasabi natin na, bahala na. Well, it can also be viewed as something similar to the cheerful and positive, Positive attitude Filipinos and allowing situation take care of themselves instead of worrying about them. Okay? So, ganon. So, humingitin na rin din sila kasi, kumbaga, something positive kasi na traits, So, isinasaalang-alang na nila sa Diyos, yung kung ano mangyayari. So, yun ang tinatawag na bahala na attitude. Okay? So, next, colonial mentality. So, ito, colonial mentality, alam ko marami dito talaga makaka-relate. Okay? Part ng ating Filipino culture, colonial mentality. So, kapag sinabi natin colonial mentality, it is regarded as the lack of patriotism and the attitude where Filipinos favor foreign products more than their own, but also the desire to look more foreign than local and keep up with foreign beauty trends. Okay, so, yan. It is attributed to the centuries of colonization Filipinos had experienced under the Spanish, American, and Japanese rule. So kung nagkakaiba rin tayo ng kultura, beliefs, it is because of the colonization of the foreigners. But the thing is, it is a part of our Filipino values and traits, yung tinatawag natin colonial mentality, in which mas pinapaboran natin yung ibang bansa kumpara sa ating sariling bansa. For example na lang, ang mga kabataan, maraming kabataan na tinatangkilik yung mga Koreano, mga BTS, K-pop. Okay? So, nakain na daw ng sistema. Okay, mga ganon, And then, for example na lang din, napakagaling magdrama ng isang kabataan. Yung pala, sa kapapanood na yan ng telenovela, gumaling siya magdrama. Okay? So, ganon, So, nakain na tayo ng sistema. Alright. So, yun na nga, sinasabi ko kanina, parang meron na kasing panukala ngayon, or sabing offer ang DepEd in which nag-o-offer ng Korean language. Okay? So, Korean language in which pwede ka matuto ng mga Korean, na language. So, ganun kasi nga, nakikita siguro ng DepEd, ang dami ng mga kabataan ngayon na talagang na ng Koreano, Or parang yung talagang humahanga sa mga Koreano, sa kanilang mga looks, at
tsaka ginagaya ang mga Koreano. So, kaya parang siguro naisip, yung DepEd, so nagkaroon ng panukala in which nagkaroon na ng option sa kanilang pag-aaral, sa kanilang subject, ang Korean language. Pero kung makikita natin, 'di ba sabi ng Sir Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay daig pa sa malansang isda. So, dapat tangkilikin natin muna ang ating sariling lingwahe bago yung iba. Okay? So, ganon. So, next na tayo ay manana habit. So, dito sa manana habit, nakalagay dito ay a Filipino term for procrastination, derived from a Filipino phrase called mamayana. Okay, yung mga Pilipino na sabihin na natin patamad-tamad. So, kaya nga may term tayo na huwan tamad. So, nakalagay dito, procrastination, meaning dawdling things which could have been done at an earlier time. So, magagawa mo naman siya ngayon, for example, mas maaga, pero pinagpapaliban mo na, mamaya na. Kaya ko rin naman siyang gawin, mamaya na. Procrastination or procrastinator ka. Okay? It is a poor habit of laziness that result in heavier workloads. Kasi nga, iniisip mo, ang dami-daming gagawin. So, mamaya ko nang gawin to para sabay-sabay na. So, minsan, kung i-relate ko sa inyo mga student, so karamihan naman sa ating tagapakinig ay mga student. So, dito sa manya na habit, for example, saka mo palang naalala na may assignment or saka mo palang naisipang gumawa ng assignment kapag tutulog ka na. Sabi mo, anong tutulog ka na? Siguro mga 5 minutes before you sleep, at night. So, napaisip ko, may assignment nga pala ako. Naalala ko. Yan. Saka kung kailan magkaklase, saka naalala yung assignment. Kung kailan din kumbaga kinabukasan magkaklase, saka naalala meron palang gagawin na assignment. Okay, kahit nga bago magklase, minsan yung ibang student sa face-to-face class, nakikita ko saka palang gumagawa ng assignment habang nagkaklase. Kunwari hindi ko alam, pero alam ko na nagagawa ng assignment pala ngayon. Okay? So, kung kailan merong klase, So, biglang naaalala. Alright. So, yan, manyana habit, mga procrastinator. Mamaya na, bukas na, or kahit inuutosan ka na, for example, na magulang mo. Okay, bumili ka nga ng ganito, asin, bumili ka nga ng toyo. So, sabi mo, mamaya na, nag-ML pa ako. So, yan, mga ganon, manyana habit. Okay, so, next is ningas kugon. Okay. Ningas is a Filipino term for flame and kogon. It's a Filipino term for kogon grass that easily burns out after it is put into flames. Yung parang yun nga, nasusunog, yung sa coconut, di ba? Okay, madaling masunog. So, talagang ang lakas ng apoy. Pero pansamantala lang siya, So, kogon. Well, medyo natatawa lang ako sa kogon kasi currently, ang nararamdaman ko ngayon parang nasa kogon ako kasi napakainit dito, So, ganun, kumbaga nire-relate ko lang. Pero, it is a part of sacrifice na rin, sa pagtuturo na kahit anumang kondisyon ng aking environment, so kahit napakainit, kung mapapansin nyo, sa aking sitwasyon at pawis na ako, So, kumbaga nire-relate ko lang yan, ha? So, ningas kogon is a Filipino term for flame and kogon, okay? It's a Filipino term for kogon grass that easily burns out after it is put into flames. Okay, so ganare, it is the attitude of eagerly starting things but quickly losing eagerness soon after experiencing difficulty. Parang idea, nakaranas ka ng something na problema, so aayaw ka na. So sa una ka lang magaling. Okay, kahit sa mga, kung i-relate ko sa iba, na mga naliligaw, so sa una lang magaling, sa una lang masugid manligaw. Okay, so, and then kapag, halimbawa, naging sila na, so cold na. Minsan, hindi naman kaagad na gano'n, kapag lang, siguro lumipas ang or maraming years, yung cold na, So, wala nang ganong katulad nung una na napaka, talagang apoy, yung pagnanais, na makasama. So, kumbaga sa una lang magaling. So, ningas sugon, So, nag-aapoy lamang sa una.
It is the attitude of eagerly starting things but quickly losing eagerness soon after experiencing difficulty. Okay? So yan, Kugon. Parang nasa Kugon din ako ngayon. At napakainit dito. Okay. So, but sabi ko nga, it is part of sacrifice na rin sa part ko bilang isang teacher nyo, no? Okay? Or bilang tagapakinig, ano? Dahil may ibang tagapakinig na hindi ko naman student. So, yan, Ningas Kugon. So, well, meron kasi ako napapansin dati na student, ano, kahit dun sa face-to-face. Siguro kung face-to-face class, ano, so mapapansin ko rin to sa inyo, sa aking mga student, yung Ningas Kugon in which sayang-saya, napakasaya, ano, nung unang week, second week ng klase. So, yung pala, dahil college na, ay tinabunan ng napakaraming mga gawain, maraming set work, maraming assignment na pinagagawa ng kanyang teacher. So, ganon, ano. Kumbaga, nakita ko sa student ganon, tunay, ano. Nung face-to-face class, unang pasok niya, their first year college, ano, sayang-saya. So, alam ko, makaka-relate kayo sa ganito, ano. Sayang-saya, tapos ngiting-ngiti, first week or second week ng college, pero nung lumipas na yung mga nasa kalagitnaan na ng klase, ng semester, nakikita ko mukha parang ginusumot ang mukha at hindi maipinta. Okay? So, ganun, which is normal naman, ano? Kasi nga, hindi nyo ine-expect na, ganito pala kapag ka-college, na mahirap, na maraming mga gawain. Okay? Normal lang yon, ano? So, ganun. Kumbaga, kapag tumagal-tagal, kumbaga masasanay ka na dyan, ano? Sa maraming gawain, sa maraming set work na pinagagawa sa iyo. Okay? So, sadyang mahirap kapag ka-college na, ano? Kumpara sa mga high school. Alright, so next, pride. Most Filipinos hold on to their pride as if they are more precious than keeping a good relationship with family and loved ones. Okay, so kumbaga, mas tinitingnan nila ang kanilang sarili na mas mahalaga kumpara sa ibang tao. Egoistic. So kung makikita na lang natin, halimbawa sa argument, ano? So itong mga taong matataas ang pride, gusto nila, ang main goal nila, manalo. Hindi yung lumabas yung truth. Hindi yung lumabas yung katotohanan. Ang gusto lang naman nila talaga ay manalo sa argument. So, parang ganun, ano? Or kahit kapag alam ba, nakasakit sila ng damdamin ng ibang tao, itong mga mapaparide na tao, parang wala silang pakialam, basta para lang sa kanilang sarili. So, parang ganun, ano? So, most Filipino hold on to their pride as if they are more precious than keeping a good relationship with family and loved ones. When two parties are not in good terms, they find it so hard to apologize and wait until the other party asks for an apologize first. So parang hinihintay mo na siya ang mag-sorry sa iyo, no? So parang hintayan lang kasi nga umiiral yung pride mo. Yung pala sa tunay parehas kayong mali. So dapat I consider mo or dapat sabihin mo rin yung iyong mali, ano, parang ganon. Sabihin mo kaagad. So hinihintay mo pa yung isa na siya ang mag-sorry. So sa halip na ikaw rin mag-sorry ka din muna, ano? So ganon dahil lang pride. So, minsan may mga pagkakataon yung mga pride, halimbawa sa ating mga napapanood, ano, sa YouTube, yung kay Tulpo. In which nung dati, may kwenta doon na hindi lang daw ipinaghanda ng sushi, inapin na ang kanyang nanay, sinampal na ng tsinelas. So, biruin mo yon, anak ka. So, hindi ka lang pinaghanda ng nanay mo, sinampal mo na kagad ng tsinelas ang nanay mo. So, at tinanggalan na ng karapatan sa bahay. Okay, so napaka ano ba naman nung attitude yun ng isang anak, no? So kung makikita natin. So dahil nga ng pride, dahil tinitingnan niya, mas mataas ako, mas pera ako, ako ang gumagastos dito, kaya ako nagko-control dito. So kaya kahit anong gawin ko, pwede. Kahit sa magulang ko, kahit itrato ko siya ng something na masama, ay pwede. That is because of the pride, ano? So ganun ang lumalabas sa atin, ano, na pride. So nangyayari yun minsan, ano? So, which is, sabihin na natin, unhealthy talaga. Alright? So, ganon. Pride. So, next, bilisan na natin ng konti, no? At meron pa tayong susunod na topic. So, crab mentality, it is a toxic trait among Filipinos where one resent the achievement of another.
instead of feeling happy for that person, just like crabs in a container, they pull each other down and ruin each other reputation rather than bringing them up, resulting to no progress. So, kung makikita natin dito sa crab mentality, kumbaga common ito sa something na toxic Filipino traits in which na sa halip na mag-enjoy tayo, sa halip na i-celebrate natin yung pagtatagumpay ng isang kapwa natin, mas dinadown pa natin. Kasi gusto natin, sarili natin ang maitaas para ibaba yung iba. So, ganun minsan na nangyayari. Or hindi naman minsan, nakikita natin ito, for example na rin, sa mga netizen, media bashing. So, binabash natin yung ibang tao na sa tunay naman, na hindi naman dapat natin i-bash. Okay? So, mga ganon. So, minsan naman kasi, kaya natin binabash, or kahit hindi naman sa internet, or sa online, or sa mga netizen, minsan, parang pinupulaan natin yung ibang tao kasi jealous tayo. Kasi parang naiinggit tayo sa kanyang sitwasyon na mas mataas sa atin, kaya kung bakit pinupulaan natin yung ibang tao kasi wala tayo na kung ano yung meron siya. So kaya gano'n na lang ang ating parang pagbabash, pamumula sa kanya. We put them down, kumbaga, no? So gano'n, for example na lang, something rumors. Alam ba, sa kapitbahay mo, sasabihin mo, biglang nagkakotse yung kapitbahay ko. So paano nangyari yon? Siguro baka kung ano mang nagtitinda siya ng bato or something na illegal. So parang parang iniisip mo, wala naman siya kakayang bumili ng kotse. So bigla kang nabigla. So in that way, pumapasok na dyan yung crab mentality in which you put them down na hindi mo naman alam yung kanyang sitwasyon talaga, na yung pala meron siyang something na business na patago na hindi naman sinasabi sa iyo. Kaya kung bakit siya nagkakotse, nakabili siya ng kotse at saka kung ano man, So, ganyan, crab mentality. And also, kung maire-relate natin sa ating current situation, sa ating lipunan, sa ating gobyerno. So, for example, sasabihin na, si Manny Pacquiao, bakit pa naging senador? Ay clown lang naman yan ng Senado. Kasi wala naman siyang mataas na pinag-aralan. Okay? So, ganun. So, parang hindi naman siya, kumbaga, qualified sa Senado. Bakit siya naroon sa pwesto na yon? Yung pala, ito si Manny Pacquiao ay mas maraming nako-contribute, mas maraming natutulong sa ibang mamamayang Pilipino sa atin kumpara sa mga korap na gobyerno, korap na government official. Okay? Kumbaga tinitingnan natin yun, Tinitingnan natin kung gaano ka qualified, kung gaano kataas yung iyong education or pinag-aralan. Tinitingnan natin dito kung ano yung iyong na-contribute. Okay? Kaya yan, sinasabi ko dito sa crab mentality kasi minsan or madalas mga Pilipino na dinadaw natin ng mga kapwa natin Pilipino na kung sino pa yung talagang tumutulong, kung sino pa talaga yung talagang mas malaki yung contribution, okay, dinadaw natin. Hindi natin alam, hindi tayo aware, hindi tayo nagmamalay na sila pa pala yung mas maraming na itutulong kumpara sa mga corrupt na government official. So talagang inimpasis ko, mga corrupt government official. Kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman yan. Okay? So, dahil ng kapangyarihan nila, okay. So sige, hindi ko na patatagalin pa, So, nakalagay dito, Filipinos should change this troublesome attitude and focus more on their own inadequacy to improve oneself. So, bago mo tingnan ng ibang tao, tingnan mo muna ang iyong sarili. So, bago ka mamula sa iba, tingnan mo muna kung ano yung kapula-pula sa iyong sarili. So, yun ang tinitingnan natin dito sa crab mentality. Alright? So, next, Filipino time, have this common attitude of arriving late and commitment dinner or parties, especially if they are meeting someone close to them. They tend to not observe punctuality altogether. Ito yung mga late. Kung ano yung pinag-usapan, ay hindi doon pumupunta sa oras. So, for example, sabi ng kabarkada mo, pre, meron tayong lakad ngayon. Okay, may celebration ngayon na birthday yan. Punta ka naman sa amin ng 9 a.m. So, for example, ganun,
And then, pumunta ka nga ng 8:59. Yung pala, 8:59 p.m. Okay? Na-exaggerated ko lang, no? 12 hours ka na palang late, ano? So, pero in realistic view, ano? So, for example, may pinag-usapan 9 o'clock a.m. ay pumunta ka 9:30 a.m. So, 30 minutes late. Mga Pilipino nga naman, ano? Mga late. So, kung ano yung pinag-usapan ng oras, hindi pumupunta. Hindi sharp. Whereas, kapag ka pumunta ka ng ibang bansa, talagang sharp sila. Kung ano yung pinag-usapan, maaga pa lang, ay naroon na sila. Pero dito sa Pilipinas, ano, kalimitan, Filipino time talaga. Pinag-usapan 9 o'clock, for example, ang kitaan ay 9:30 wala pa. Or kahit ako personally, na-experience ko ito, no? Ang sabi, ang meeting daw ay 2:30. Okay? Yung pala naging 3 o'clock. Okay? So, mga ganon. So, naging 30 minutes late. Kasi nga, expected na kasi ang mga Pilipino, mga late. Kaya, in-adjust na rin na kahit sabihin na 2:30, ay ginawang 3 o'clock yung talagang simula. Kahit sa ibang okasyon. Kasi nga, kilala mga Pilipino na ganyan, ano? Laging late. So, minsan naman yung iba nagdadahilan, kaya late. Nabangga ako. Nadisgrasya ako. Yung pala sa tunay, hindi pala nangyari yon. Parang matakpan lang ang kanyang mali na late siya, na late siya gumising, late siya naghanda, late siya nag-prepare ng kanyang sarili sa pagpunta. Okay, kaya kung bakit siya late. Alright? So, minsan naman sa inyo, for example, sa mga students, sasabihin, OTW na ako. Yung pala, on the water pa lang. O, naliligo pa lang, hindi pala on the way, ano? So, yun ang minessage sa kanyang classmate. Sabi, pre, OTW na ako. Yung pala, on the water, hindi on the way. Nasa banyo pa pala at naliligo. Okay, hindi pa nga nakapag-prepare hindi pa nakapag-ayos. Naliligo pa lang. Alright, so yan ang sinasabi natin. So, yan, dyan natapos ang ating Filipino traits at Filipino values. At least, nabigyan natin ng konting something magandang illustration at paliwanag, ano? So, bagaman napakadali naman siyang ipaliwanag. So, Filipino markers, ito, daanan na lang natin, basahin na lang natin yung kahulugan nito, ano? Filipino markers, or pagkakilala ng ating mga Pilipino, una, proverbs or salawikain. Filipino proverbs, just like any other proverbs, are saying that conveys lesson and reflection on Filipinos practices, beliefs, and tradition. Okay? So, unang category. So, may 6 daw, na kategorya ng proverbs tayong mga Pilipino. So, una, proverbs expressing a general attitude towards life and the laws that govern life. So, basahin na lang natin, So, madali naman itong intindihin. So, next, ethical proverbs recommending certain virtues and condemning certain vices. Next, proverbs expressing system of values. Next, proverb expressing general truths and observation about life and human nature. Next, humorous proverbs. Next, miscellaneous proverbs. So, yun lang, mga proverbs natin. Di ba, ang Filipino proverbs na tinatawag ay yung common na, halimbawa, kung may tiyaga, may nilaga. Okay? Ang hindi magmahal sa sariling wika ay daigpas sa malansang isda. Okay, mga common proverbs natin. So, sige, next na tayo kaagad. Huwag na natin masyadong diinan ito. Next, superstition. Filipino set of superstition passed down from generation to generation. Some of these may be influenced by beliefs from other culture, but Filipinos have retold these superstitions according to their own experiences. So, meron kanya-kanya tayong mga paniniwala, yung mga pamahiin. Diyan pumapasok yung superstition. Yung, for example, na nga lang, kumakanta ka daw habang nagluluto. So, kapag daw kumakanta ka habang nagluluto, so sa mga kababaihan, for example, hindi ka na daw magkakaroon ng asawa. Okay? For example na rin, kapag ka nagpipicture, dapat daw hindi 3, kundi 2 or 4 or mas madami pa. So, basta wag mo lang paabutin ng 3 kasi mamalasing ka daw sa picture, So, mga ganun mga pamahiin, ng mga matatanda. So, ito ay passed down from generation to generation. Pinapapasa-pasa ito ng ating mga ancestor, ng ating mga lola at lola.
lola at lolo. Okay? So, ganon, ano? And then, minsan naman kaya nasasabi natin na totoo ito kasi mismo daw na na-experience natin ito. Okay. So, next, myths and legends. Due to the Philippines' rich culture and history, numerous myths and legends have sprung about things that are beyond one's imagination. These stories are aimed to explain the origin of things at the same time teach a valuable lesson. Okay. So, yun na nga, ano, kapag ka sinabi ng natin mga myths and legends, ay yung mga istorya na fictional story about sa ating pinagmulan, about sa mga different creature, ano, mga manananggal, duwende, yan, pwede na rin may pasok dyan, ano. Kaya nakalagay dyan, have sprung about things that are beyond one imagination. Okay? So, these stories are aimed to explain the origin of things at the same time teach a valuable lesson. Meron naman mga ibang mga istorya na makakapulot sa atin ng something moral story, ano? Moral lesson. Okay. So, um, pagkakaalam ko yung mga myth and legends ay example na nga rin, si Malakas at Maganda. Okay, mga ganon, ano? Yung mga, nung dati, nung bata ka, may mga istorya na ganon sa sinasabi sa iyo. And then also yung alamat ng pinya. So a famous Filipino legend is about the origin of the pineapple fruit. So it is about a story of a young and lazy girl named Pina who always asks where her mother kept the things she needed without looking for them first. So tanong ng tanong yung kanyang anak, yung daughter niya ng pangalan na si Pina, kung saan yung mga hinahanap niya. Pero sa pagtatanong niya, hindi niya muna hinahanap. Bagkus, laging tanong ng tanong siya sa kanyang ina. When Pina's mother got tired of being asked where she hid her things, her mother wished that eyes be planted on Pina's face so she would start using them. To her mother's surprise, the next morning, Pina was gone and fruit sprung in the yard, implanted with eyes all around his body, which was later called piña, the Filipino term for pineapple. Doon daw nagsimula yung term na pineapple, ano, kay Pina. Ano? Na dahil hanap si Pina, yung daughter na si Pina, ng mga bagay na gusto niyang hanapin at laging tanong ng tanong sa kanyang mother kung nasan ito at hindi niya naman ito hinahanap nung ni Pina, ano, in the first place, parang tanong lang siya ng tanong without doing her effort, ano, na maghanap. So, natamad na ang kanyang nanay. So, kaya nag-wish siya na nalagyan ng puro mata ang kanyang mga muka. And then one day, ayan, nawala si Pina. At merong sa kanyang backyard na tumubo na prutas na puro may mga mata at yung pala pineapple. So kaya tinagurian na ito na pineapple nagsimula kay pinya. Okay? So ganun daw ang simula ng term na pineapple na fruit. Pero yan kung makikita natin pineapple. Ginawan pa nga ng memes ano yung pineapple. Pen pineapple pen. Okay? Yung mga ganun. So sige, baka mapakanta pa ako dito ano. Yung I have a pen, I have an apple. Okay, so anyways, again, let's proceed na, no? Baka kung ano pa masabi ko. So, heroes and icons. Alright. So, dito na tayo. Heroes serve as a reminder of true patriotism and nationalism as they have sacrificed their lives for the sake of their country's freedom and progress. So kung makikita natin, 'di ba, yung mga ating bayani ng ating bansa, famous Filipinos icons such as Lea Salonga, Manny Pacquiao, and our very own national hero, Jose Rizal, have made the Filipino name more pronounced worldwide through their own expertise. So, yan, makikita natin pambansang kamao. Okay, si Manny Pacquiao nag-contribute sa ating bansa para makilala ang ating bansa sa larangan ng boxing. Si Lea Salonga sa larangan ng pagkanta or pag-awit. Okay? Si Jose Rizal, our national
hero, okay, na binuwis ang kanyang buhay para sa pagpapalaya ng ating bansa, or hindi naman pagpapalaya ng ating bansa, kundi para mabuhay yung natutulong na dugo ng bawat Pilipino para ipaglaban ang ating bansa. Okay, so ganun si Jose Rizal. To represent the nation to what they contribute. Yan ang sinasabi natin na heroes and icons. Okay. So yan, dyan nagtatapos ang ating lesson na political self. But sabi ko nga, after nito, immediately, mag-start ako agad ng panibagong lesson na digital self. So sakripisyo ko na rin in my part, bagaman medyo stressful talaga na dire-diretso yung lesson. So hindi ko alam kung ilang oras to. Itong political self. So 1 hour and 15 minutes or something. So and then another 1 hour and something uli, So after nito, political self, so proceed na tayo kagad sa digital self. So pero sa panghuling pagsasalita ko about sa political self na topic, yan, natapos na tayo ng political self. Okay, so kumbaga nagkaroon tayo ng sabihin na natin na ibang knowledge, okay, nakadagdag sa ating knowledge, and also realization or awareness sa ating bansa, sa ating lipunan, sa ating gobyerno, na tayo magkaroon ng kamalayan na kumbaga panindigan natin kung ano yung tama, ipaglaban natin yung ating karapatan, yung tama. Okay? So, ganon, So, kaya kung bakit nakikita natin sa ating bansang ito, okay, yung mga something na unfair, okay, na nangyayari. Meron nga kasabihan na sinasabi si Robert or si John F. Kennedy, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Minsan kasi ang mga Pilipino, tayong mga Pilipino, lagi ng hinaing. Lagi ng sabi ng mga problema sa nangyayari sa ating bansang ito. But, hindi natin nakikita yung effort na ginagawa natin. Hindi natin nakikita kung ano yung dapat natin gawin in our part na something dapat na tayo magkaroon ng contribution sa ating bansang ito instead na mag-throwing rounds na ganito ang gobyerno natin na lagi na lang na ganito, na lagi na lang masama yung parang panukala, o lagi na lang masama yung pag-govern, or masama yung talagang yung mga government official, hindi maayos yung pamumuno. So, instead of saying that, sabihin na lang natin na ano ba yung maitutulong ko sa gobyerno na ito? Ano ba yung makocontribute ko sa gobyerno na ito? Instead na magreklamo kung wala rin namang talagang magiging kahinatnan yan, kaya kung makikita natin yung mga pagrarally ng mga UP student, so ganon, So instead of that, think about what you can do for this country. Instead of asking for not what you can do for this country, So instead na murmuring, instead of throwing rants, so gumawa ka na lang. Minsan kahit sa ibang mga sitwasyon, puro tayo reklamo. Puro reklamo sa mga buhay-buhay na nangyayari sa ating buhay. Instead na magreklamo tayo, gumawa na lang tayo kung ano yung nararapat. So wag na lang natin pansinin kung ano yung sinasabi ng iba. Okay, bagaman sabihin na natin constructive criticism, but the thing is, gumawa na lang tayo instead na magreklamo ng nararapat ng totoo, katotohanan, Para din sa atin 'yan, So, kung kasi tayo focus sa mga problema, focus sa mga kung ano yung masasabi natin na something negative. So, doon na lang tayo, So, wala nang magagawa tayo. So, doon na lang tayo kumbaga preoccupied na lang tayo sa something na parang idle tayo, something na nakatigil na lang tayo. Kasi nga, preoccupied tayo sa mga something na kung ano makikita natin na mali sa iba, na hindi natin nakikita mali natin. So, parang gano'n ang sinasabi ko dito sa political self, na sinasabi ni John F. Kennedy na ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Okay? So, dyan nagtatapos ang ating lesson about sa political self. And kagaya na sabi ko, diretso na tayo kaagad sa digital self. So, let's proceed na, So, yan. Pero kung may tanong kayo about sa political self, magtanong lang. So, goodbye. Pero hindi pala goodbye, So, let's proceed sa next na topic na digital self.